Okay, so para mayanda yung ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos, so lahat po tayo ay yumuko at manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na muli niyo po kaming tinipon sa lugar na ito po, Panginoon, upang makinig po ng iyong banal na salita. Naway sa pakikinig po namin at pag-aaral ng iyong banal na salita ay may apply po namin sa pang-araw-araw na aming pamumuhay dito sa mundong ito upang lubos ka po namin maluwalhati sa pamamagitan po nito, Panginoon. At salamat sa dakilang kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin na kami noon ay papunta doon sa pagkawasak sa impyerno, ngunit ang pag-ibig at habag niyo po sa amin ay dumating. Kaya kami po ay nakaunawa ng tunay na kaligtasan. Nagdanak ang iyong mahalagang dugo para sa aming mga kasalanan upang matubos ang lahat ng ito po, Panginoon. At ngayon, kaming mga tinipon mo sa lugar na ito ay lubos na nagpapasalamat at lubos na umaasa sa lahat ng iyong mga gawa na makakapiling ka po namin sa pagdating ng panahon po, Panginoon. At salamat sa hindi niyo po kami pinapabayaan sa pang-araw-araw naming pananatili dito sa mundong ito. Bagkus sa panahon po namin ngayon ay marami pong mga kahirapan, mga pagsubok man sa aming buhay Kristiyano upang masubok ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong banal na salita po, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng kalakasan at nagbibigay sa amin ng pagtitiwala sa iyo. Sa natitira naming buhay sa mundong ito po, Panginoon, naway magamit niyo po sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita at paglilingkod sa iyo po, Panginoon. At dinadalangin po namin yung mga kapatiran na may karamdamang pisikal, naway tulungan niyo po sila na makarecover po, Panginoon, at naway sa pamamagitan nito ay makasama po namin sila sa fellowship at sa pakikinig ng iyong banal na salita. At dinadalangin po namin, Panginoon, yung darating po naming Bible Seminar, naway pangunahan niyo po kami sa gawain na ito at ikaw lamang po ang manguna at gumabay po sa bawat isa. Dinadalangin namin yung mga naimbitahan po namin sa darating na Bible Seminar, naway po, Panginoon, maawa ka po sa kanila. Buksan niyo po ang kanilang puso at isipan upang mas lubos po nila mauunawaan ang kaligtasan na ibibigay niyo po sa kanila. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa panahon po namin ngayon, nakikita po namin ang mga huling tanda na malapit na po ang iyong pagbabalik. Pakiusap namin sa iyo po, Panginoon, yung mga naliligaw na kaluluha ay ikaw po ang umakay sa kanila papunta po rito sa lugar na ito upang makasama po namin sa pakikinig ng salita ng Diyos at mananatili po sila sa iyong bisig po, Panginoon. Alam po namin na ang mundong ito ay paparating na po sa pagkawasak, kaya pakiusap namin sa iyo na pangunahan niyo po kami sa gawain na ito po, Panginoon. Lalong-lalo na po na malapit na po ang pagtatapos ng taon na ito po, Panginoon. At hindi namin nalalaman kung kailan ang iyong pagbabalik. Hindi namin alam yung oras, araw. Ikaw nawa ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kaya nakikiusap po kami na patuloy niyo po kaming ingatan at patuloy niyo po kaming gabayan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung aming senior pastor na nasa ibang church po, Panginoon, ay nangangaral din po sila ng iyong banal na salita. Naway po, Panginoon, ingatan niyo po sila sa pagbalik po dito sa Tanawan. At dinadalangin din po namin yung mga dalawang brother po ngayon, nasa Mindoro po sila, na upang gabayan yung mga brothers and sisters po doon na makikinig din po ng iyong banal na salita. Sa kanilang pagbabalik po, Panginoon, ay ingatan niyo po sila. At dinadalangin po namin na sa oras na ito po, Panginoon, yung mga kapatiran na yumuyuko sa iyong harapan, meron po sila mga panalangin sa iyong dakilang pangalan, naway tulungan niyo po sila na masagot ang lahat ng ito. At sa oras na ito, sa pakikinig ng iyong banal na salita, pangunahan niyo po kami, puspusan niyo po kami ng iyong banal na espiritu at gabayan niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Panghawakan niyo po kami sa oras na ito, Panginoon, at ipinagkakatiwala po namin ang banal na salita sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, okay po. So, buksan po natin yung ating Biblia sa Hebreo chapter 2.
Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2 verse 1 hanggang 3. Hebreo chapter 2 verse 1 hanggang 3. So kung nariyan na po tayo, sama-sama po natin itong basahin. Kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo'y matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa at ang bawat paglabag at pagsaway ay tumanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. So ito po yung pagbulay-bulayin po natin ngayong umaga sa maiksing oras na ito. So napakahalaga po sa atin na alalahanin natin yung dakilang ginawa ng Diyos para po sa atin. Kaya sa oras na ito, so yung pamagat po ng sermon, mga bagay na hindi dapat pabayaan. So yung mga bagay na hindi dapat pabayaan. So sa ating buhay Kristiyano, so marami po tayong nakakalimutan sa ating buhay bilang anak po ng Diyos. So lahat man po tayo ay nakakaunawa ng kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Pero napakahalaga sa atin habang nabubuhay tayo ay hindi natin makalimutan yung dakilang kaligtasan na ibinigay niya po sa atin. Kaya sabi dito sa Hebreo chapter 2 verse 3, paano nga tayo makatakas kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan at ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. So, alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay 2,000 years ago pumarito sa mundong ito upang ipangaral yung kaharian at yung kaligtasan para sa lahat ng mga tao. So, dahil sa pamamagitan ng mga alagad at ng mga apostol, ay nangaral din po sila at marami rin pong mga tao na nakarinig at nakaunawa ng kaligtasan. Pero sa pananatili nila, meron din pong lumayo, meron din pong nag-stay. Kaya sa pamamagitan nito, alin tayo doon? Yung nag-stay o yung lumayo tayo sa ginawa ng Diyos para po sa atin? So bilang anak ng Diyos, ang sabi dito, kung ating pababayaan ang ganitong kaligtasan, paano tayo makakatakas doon? So alam natin na sa mundong ito ay puro gulo, wala na pong katahimikan sa mundong ito. Pero ang gusto ng Diyos, yung ating espiritu ay mapanatiling masaya, mapanatiling walang kahirapan sa pamamagitan niya. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kahit nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo ng kahirapan sa mundong ito, so sa pamamagitan ng kanyang salita, doon tayo ay patuloy na pinalalakas. Ngunit sabi ng Diyos, habang nanatili tayo, ay hindi natin dapat kakalimutan yung dakilang kaligtasan na ibinigay po niya sa atin. Bawat isa, alam ko na meron pong kaligtasan. So alam po natin yung 4 wheels ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Tama po ba? Natatandaan niyo pa po ba? Yung words, prayer, fellowship, at saka yung evangelism. So ito yung 4 wheels ng buhay po natin. Kaya ito yung angkop doon sa kaligtasan na natanggap natin. Kaya ano ang isusukli natin sa Panginoon? Kaya yung Diyos din po ang gumawa ng paraan ito. Pero yung 4 wheels na ito, minsan flat ang 2 gulong. Minsan 3 gulong ay flat. Minsan marami ay parang isa ng sasakyan na lumang-luma na inabandon na sa isang tabi, na hindi na mapapakinabangan. So, sa 4 na ito, so dapat ay mapapanatili natin ito. Kasi minsan nakakalimutan natin yung 4 na ito. Kaya minsan yung isang Kristiyano tumatakbo lang na 2 yung gulong na hindi flat. Minsan ano pong meron sa kanya? Ang meron sa kanya minsan, meron siyang words, meron siyang prayer. Pero minsan kulang sa kanya, fellowship at saka evangelism. Minsan meron siyang fellowship, meron siyang evangelism, pero minsan ay kulang siya sa words.
kulang din po siya sa prayer. Kaya ito, kapag hindi kumpleto yung ating four wheels sa ating buhay, paano tayo mapapanatili yung ating pagtitiwala sa Panginoon? At kung paano tayo mapanatiling kasiglahan yung ating buhay, pananampalataya sa Panginoon. So kailangan ang apat na ito, mapapanatili po natin ito sa buhay po natin. So alam po natin itong four wheels ay napakahalaga sa buhay po natin. Patuloy pa rin po ba gumugulong ito sa inyo, yung apat na ito? O meron nang nabawasan ng hangin? So dapat tayo po mismo ay meron pong sapat na magamit po ito yung apat na ito. Napakahalaga po ito sa isang Kristiyano. Kaya pinapaalala sa atin ng Diyos na huwag natin kakalimutan ito, yung mga bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano. Kaya napakahalaga po ito sa atin. Kaya sabi po dun sa awit, 105. So, tingnan natin. Awit 105. Verse 5. Awit 105, verse 5. Awit 105, verse 5. So, sabi diyan, alalahanin ninyo ang mga kahangahangang gawa na kanyang ginawa. So, ano pong sabi? Alalahanin ninyo ang mga kahangahangang gawa na kanyang ginawa. So bawat isa sa atin, nalaman natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Isang kahangahangang bagay na tayo ay naligtas. Na wala tayong ginawang anuman, pero yung pag-ibig niya ay dumating po sa atin. Namatay ang Panginoong Jesucristo, ang tanging anak ng Diyos para sa atin. Yung pag-ibig niya, dapat ay wag natin itong kakalimutan. Yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo ay wag natin itong kakalimutan. Ang tanong, inibig niyo po ba yung Diyos? Inibig niyo po ba ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Kung iniibig ninyo, dapat ang apat na ito ay kumpleto pa rin sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya kahit ano man ang ating ginagawa, so dapat alalahanin natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Sa umaga, nagpipray tayo. Isang paalala yon na tayo ay niligtas ng Diyos sa lahat ng nagawa nating kasalanan sa Kanyang harapan. Kaya natututo tayo. Dati, nagigising tayo na walang pakialam. Di ba? Bahala na. Di ba? Parang walang guideline sa buhay po natin kapag tayo noon ay nabubuhay na hindi natin nakikilala yung Diyos. Parang walang nag-guide sa atin. Kaya patuloy tayo gumagawa ng kasalanan noon na hindi natin nalalaman na ang Diyos pala ay buhay, na ang Diyos ay nakatingin sa lahat ng mga tao. Mas higit na nakatingin ang Diyos sa lahat ng kanyang mga anak dito sa mundong ito. Kaya bilang isang anak, dapat natin alalahanin ang kahangahangang ginawa ng Diyos para po sa atin. Kaya minsan tayo po mismo, alam ko, na nakakaranas tayo ng kahirapan. Sa kahirapan na yan, nakakalimutan na natin yung Diyos. Nakakalimutan natin yung ginawang kahangahangang bagay para po sa atin. Kaya dapat alalahanin po natin ito. Hindi lamang po tuwing Sunday, kundi dapat araw-araw po natin ito alalahanin yung ginawa niya po para po sa atin. Kaya unang Korinto chapter 10 verse 31, so tingnan po natin. Unang Korinto, chapter 10, verse 31. So ano po sabi diyan? Basahin po natin. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, kahit busy tayo sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, so, sabi dito, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi man po tayo perfecto, pero yung guide ng Diyos sa isang Kristiyano ay napakaganda na hindi niya tayo pinapabayaan. Kahit araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero yung guideline po ng Diyos ay hindi niya po tayo pinapabayaan. Kasi araw-araw, ito po ay nababasa po natin ito araw-araw. Di ba po? Kaya kahapon, nagkaroon po ng
Bible Academy patungkol po sa aklat po ng Kawikaan. So, napakaganda po yun na maging guideline po sa atin. Di ba, one chapter lang a day? So, sa loob po ng isang taon, mababasa po natin iyon ng 12 times. Di ba? Sa loob po ng isang taon. Kaya, minsan, hindi natin namamalayan na yung guideline ng Panginoon sa atin araw-araw ay nababasa natin ito ng 12 bisis sa loob po ng isang taon. Kaya napakaganda po na hindi natin inaalis yung salita niya sa atin araw-araw. Napakaganda po yun sa isang Kristiyano. Kaya dapat alalahanin natin yung mga kahangahangang ginawa niya para sa atin. Kaya kailangan tayo po mismo ay patuloy na pagpapaalalahanan po sa isa-isa, sa isa't isa. Napakahalaga po sa atin lahat. Kaya ano po sabi dito sa Hebreo chapter 2 verse 1? Hebreo chapter 2 verse 1. Kaya't dapat natin pag-ukulan ng higit pangpansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo matangay na papalayo. Sabi, dapat natin pag-ukulan ng higit pangpansin ang mga bagay na ating narinig. So sa Bible seminar, di ba, nagtiis tayo ng 5 days na umuupo-upo tayo para mas lubos natin mauunawaan yung kaligtasan na ibibigay po sa atin ng Diyos. So dakilang narinig po natin sa Diyos. And then, yung mga signs of the last days na ating narinig sa Bible seminar. At nangyayari sa panahon natin ngayon. Ito ay dakilang kahanga-hanga na malapit na po yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Yung mga gera, mga lindol, mga sakuna sa panahon po natin ngayon. Yung mga nangyayari sa gawa ng kalikasan. Di ba? Nakaranas tayo ng matinding hagupit ng bagyo. Yun po ay isang bagay na ginigising tayo ng Diyos na malapit na po yung kanyang pagbabalik. Dahil hindi na po safe sa mundong ito. Hindi na po safe sa mundong ito. Ang safe doon lamang po sa piling po mismo ng Diyos. Kaya alalahanin po natin. Kaya sabi, dapat natin pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Naririnig natin yung kanyang salita, pero kulang sa atin i-apply yung kanyang salita sa ating pamumuhay. Yung Diyos po ay hindi po nagkukulang para po sa atin. Kaso nga lang, tayo po mismo ang nagkukulang para sa Diyos. Tayo po mismo ang nagkukulang. Yung Diyos po ay pinrepare niya na po lahat para po sa atin. Pinrepare niya na po lahat para po sa atin. Ngunit tayo po minsan ay nagkukulang para po sa Panginoon. Kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Kasi dito po mismo sa church, 2 hours, 1 hour lang po tayo o higit pa tayo nagsasama na nakakarinig po ng salita ng Diyos. Dapat natin pag-ukulan ng pansin yung kanyang salita para po sa atin. Napakahalaga sa isang Kristiyano. Kasi ganun na lamang po, ibinibigay po ito sa atin ng Diyos para tayo ay maituwid po niya. So hayaan niyo pong i-share ko, yung na-share ko po sa cell group 2, ito pong nagdaang fellowship po ng bawat isa. Kaya napakaganda po ito na bawat isa po sa atin ay maunawaan po natin kung bakit ganun na lamang po kahalaga yung fellowship sa atin. Kaya Hebreo chapter 10, verse 25. Hebreo chapter 10, verse 25. Hebreo chapter 10, verse 25. So basahin po natin. Na huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ng loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita, napapalapit na ang araw. So sa panahon po natin ngayon, nakikita natin na malapit na po talaga yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi, huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon. Napakahalaga sa atin ito na sinasabi sa atin ng Diyos, once na narinig ninyo ang aking tinig, once na naunawaan ninyo ang kaligtasan na ibinigay ko sa inyo, anong sabi po? Manatili kayo sa akin. And then, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Hindi kagaya ng ugali po ng iba. Church lang ako. And then, uwi na. Church, uwi, church, uwi. So, yun ang hindi maganda sa harapan po ng Diyos. So, kailangan yung fellowship, ito po mismo, ay kalakasan ng bawat isa. Kaya ano sabi dito? Kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Minsan nanghihina.
dahil sa nararanasan niya sa buhay. Kaya anong kailangan? Palakasin ang bawat isa. And then sabi dito, lalong-lalo na kapag inyong nakikita, napapalapit na ang araw. So alam natin yung Panginoong Jesucristo ay malapit na po yung kanyang pagbabalik. So kagaya po ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo, nung sila ay umupo po sa bundok ng mga olibo, di ba ito po yung bagay na itinanong ng kanyang mga alagad? So tingnan po natin sa Mateo chapter 24, verse 3. Mateo chapter 24, verse 3. So sabi po dito, samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. So, simula verse 4 hanggang verse 14, ito yung mga tanda na ibinigay po ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano pong sabi niya? Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Lalong-lalo na po, di ba, sa panahon po natin ngayon, marami po mga bula ang propeta. Kaya anong sabi? Mag-ingat kayo. E din, bukod pa doon, ano po yung dapat pag-ingatan ng isang Kristiyano? Ano po yung dapat pag-ingatan ng isang Kristiyano? Sabi dito, sa verse 10, maraming tatalikod, magtataksil, at mapupuot sa isa't isa. Ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Once na naunawaan ninyo ang kaligtasan, sabi, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Maraming tatalikod, magtataksil, at mapupuot sa isa't isa. Tama po ba? Yes. Sabi ng Diyos, mag-ingat kayo. And then verse 12, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa family. Di ba po? Nangyayari. Yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Dahil sa kasamaan na nangyayari sa mundong ito. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, once na ang mga bagay na ito nangyari, mag-ingat kayo na hindi masira yung inyong Christian life, na hindi masira ang pagtitiwala sa Diyos, na huwag masira ang inyong relasyon sa Panginoon. Kaya maraming tatalikod, magtataksil, at magkakaroon ng puot sa isa't isa. Kaya pag-ingatan ang puso ng bawat isa. Yun po mismo sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa lahat po ng mga Kristiyano. Kaya ano ang dapat natin gawin? Napakahalaga sa atin kung bakit napakahalaga yung fellowship. Sabi dito, Santiago chapter 5, tingnan natin. Santiago chapter 5. Santiago chapter 5. So alam ko po, memorize po ng bawat isa. Verse 16. Verse 16, sabi dito, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kaya sabi dito, sa fellowship natin, so doon po mismo na ipapahayag lamang sa bawat isa kung ano yung nangyayari sa kanyang Christian life buong linggo. Di ba po? Sa fellowship, doon natin ipinapahayag kung ano ang nangyayari at na-experience natin kung paano tayo nabubuhay sa Panginoon. Na-experience natin. Pero minsan, ang naririnig, inilalabas doon sa unbelievers. Inilalabas sa mga taong hindi ligtas. Yun po ay nakakatisod para po sa kanila, para hindi sila mahikayat at ma-evangelize. Ang ating narinig, dapat sarilinin at ano pong sabi, ipanalangin ninyo ang isa't isa. Hindi po ipahayag sa mga unbelievers. Kaya nga po sinishare dahil yun po ang pagtitiwala ng bawat isa sa kanyang kapatid. Tama po? Kaya niya ito sinishare dahil yun po mismo ang kanyang buong pusong pagtitiwala dahil siya ay saved, dahil siya ay ligtas at dahil siya ay kasama niya sa church, dahil siya ay tinubos na rin ng Panginoong Jesucristo. Nagtitiwala ang bawat isa sa bawat isa. Kaya ano pong sabi? Ipanalangin ninyo ang bawat isa.
hindi po ipahayag sa labas ang inyong narinig sa bawat isa. Kaya mag-ingat tayo. Dahil dito, kapag hindi tayo nag-iingat, ano sabi? Magtataksil, tatalikod, at magpupuot sa isa't isa. Kasi doon ko lang ito shinare. Bakit ito nalaman niya? Doon ko lang ito pinahayag. Bakit ito nalaman niya? Bakit? Doon po mismo nangyayari yung puot sa isa't isa. Kaya minsan, ayaw na mag-church dahil doon sa pagpapahayag na hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. Ikalawang Tesalonica chapter 1. Ikalawang Tesalonica chapter 1, verse 11 at 12. Ikalawang Tesalonica chapter 1, verse 11 at 12. So, nariyan na po. Babasahin ko, sundan niyo lamang. Dahil din dito, ang lagi naming idinadalangin kayo na kayo'y ariin ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo at tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kaya minsan, ito rin po yung isa sa panalangin ko, na sana yung mga kapatiran, luwalhatiin nila yung sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa kanila. At alalahanin nila yung ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa kanila. Kaya nung sabi, kayo'y ariin ng ating Diyos na karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo. Di ba? Ito po ay isang banal na gawain para po sa Panginoon. Tinawag tayo para sa kanyang banal na gawain. Kaya sabi dito, at tuparin ang bawat hangarin. Ano ba ang hangarin ng isang Kristiyano? Ang hangarin ng isang Kristiyano, doon po mismo yung encourage yung mga nanlalamig sa pananampalataya. And then, sa evangelism, ito rin po mismo ang hangarin ng isang Kristiyano. Kaya sabi dito, sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan. Ang tanong, yung pananampalataya niyo po ba nariyan pa rin? Yung pagtitiwala niyo po ba sa Diyos ay nariyan pa rin? Kaya sabi dito, kung nariyan, ang gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan. Makapangyarihan ang bawat nananampalataya sa Diyos. Yung prayer ng isang taong matuwid, anong sabi? Makapangyarihan. Makapangyarihan ang panalangin ng taong matuwid. Kaya ganun po dapat, ang Diyos po ay hindi po nagkukulang sa atin lahat. Kaya sabi dito sa verse 12, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin ninyo. Ang tanong, kapag tayo ay nagkakamali sa Diyos, kaluwalhatian pa rin po ba yon? Hindi po. Tandaan po natin, dala-dala po natin yung pangalan ng Panginoong Hesukristo sa araw-araw ng ating pamumuhay. Dala-dala po natin ito. Dala-dala natin yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya sabi, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kaya Hebreo chapter 10 verse 24, tingnan natin. Balik po tayo. Hebreo chapter 10 verse 24, sabi po, Hebreo chapter 10 verse 24. So basahin po natin ng bawat isa ng sama-sama. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ito po minsan na nangyayari. Ang sabi dito, gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Di ba? Yung love ay kailangan ng bawat isa. Pero, kapag yung nalaman mo sa iyong kapatid, kapag nailalabas, love po ba yon? Hindi. Hindi yun love. Di ba po? Minsan, doon po mismo nagigising dahil sa nasyak siya sa kanyang narinig at sa kanyang nakita. Pero, hindi po yun pag-ibig. Yun po mismo ay kasiraan sa iyong kapatid. Tama po ba?
Hindi po yun pag-ibig. Pero sabi po dito, ating isalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Pakitaan natin yung bawat isa sa mabubuting gawa. Yun ang tunay na pag-ibig. Yun po ang tunay na pag-ibig. Pilipos, chapter 2. Pilipos po, chapter 2, verse 1 at 2. Filipos chapter 2, verse 1 and 2. So, babasahin ko po. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa. Pagkakaroon ng gayon din pag-iisip, magtaglay ng gayon din pag-ibig, na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. So sabi dito, kailangan ang bawat isa mayroon pong kasiglahan. Hindi po nawawala dapat yung kasiglahan ng bawat isa simula na tayo ay naligtas. Kaya sabi dito, sa pamamagitan ng kaaliwan ng pag-ibig, doon po natin pinapakita yung kasiglahan na ginawa ng Diyos para po sa atin. And then, pagkagiliw at habag. Yung habag ay napakahalaga po ito sa bawat isa. Di ba? Yung Diyos po ay nahabag sa atin, kaya tayo ay naligtas. Dahil tayo noon ay papunta sa pagkawasak sa impyerno, nahabag ang Diyos sa atin. Kaya ang bawat isa, dapat mayroon po nitong habag na nanatili sa ating puso. Kung mayroon tayong kapatiran na nanghihina, magkaroon tayo ng habag sa Kanya. Gawin nating pag-ibig, gawa tayo ng pag-ibig para po sa Kanya. Kaaliwan ng habag para sa Kanya. Kaya verse 2, sabi po, ay lubusin ninyo ang aking tuwa na magkakaroon ng gayon ding pag-iisip. Di ba? Iisa lamang pag-iisip. Iisa lamang pong pag-iisip. Kagaya po na napag-aralan namin kahapon sa Kawikaan, di ba po? Yung grasshopper, isa po ito sa mga salot na ibinigay ng Diyos doon po sa Ehipto. Pero walang leader na namumuno sa kanila. Pero iisa ang kanilang hangarin. Iisa ang kanilang hangarin. Pero ang isang Kristiyano dapat ay maging ganito rin. Iisa rin po yung hangarin ng isang Kristiyano. Kaya sabi, magtaglay ng gayon din pag-ibig na magkaisa ang diwa at may isa lamang pag-iisip. Iisang diwa at isang pag-iisip. So tayo po mga Pilipino, meron po tayo nito, di ba? Meron tayo nito. Lalong-lalo na po kapag may mga disaster na nangyayari. May isang pag-iisip, may isang diwa, hindi na doon lumalabas yung pag-ibig po natin. Kaya dapat bawat isa po sa atin ay mampanatili ito sa atin lahat. Kasi kung tayo po mismo ay hindi natin isinasabuhay yung ginagawa, yung ating narinig at ating nakita sa Diyos, so tayo po mismo ay nagwiwindang yung ating Christian life. Nagwiwindang po yung ating Christian life. Kaya yung apat na yon, dapat mapanatili po iyon sa ating buhay. Mapanatili po yun sa buhay po natin. Kaya tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo na maging isang banal sa kanyang pangalan. Kaya sa Roma chapter 12, verse 6, verse 4 at hanggang verse 6. Roma chapter 12, verse 4 hanggang verse 6. Sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. So, kagaya nito, ang purpose kung bakit naunawaan natin yung kaligtasan ng Panginoong ng Diyos na ibinigay po sa atin para tayo ay magamit
at para tayo ay maging kasangkapan po mismo ng Diyos. Lalo-lalo na, malapit na po yung ating Bible seminar. And then, malapit na rin po yung ating New Year retreat. Di ba po? Yun po ay isang banal na gawain. Tayo po mismo ay inilagay ng Diyos para po sa banal po na gawain. So dati po, nung hindi pa po tayo nakakaunawa ng kaligtasan, at nasa dati pa po tayong pamumuhay nung mali yung ating kinagisnan, ay naglilingkod tayo. Pero hindi natin yun alam kung para saan. At hindi natin yun, yung lahat ng sakripisyo na nagagawa natin, ay wala pala yun saysay. Dahil naglilingkod tayo sa Diyos-Diyosan. Naglilingkod tayo sa gawa ng kamay ng tao. Pero ngayon, nung naunawaan natin yung kaligtasang ito, na nakikilala natin na ang Diyos ay buhay, sabi dito, tayo po mismo ay may dapat na hangarin at dapat na mayroon pong katungkulan ang lahat po ng mga Kristiyano. Kaya sabi po, verse 6, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. May kanya-kanya tayong kakayahan. Tama po ba? May kanya-kanyang kakayahan tayo na ibinigay po sa atin ng Diyos. Lalo-lalo na, marami pong mga task sa church na ibinibigay po sa atin. So yun po mismo ay i-grab ng isang Kristiyano. Di ba po? Kapag tayo po mismo ay nag-aaral, meron po tayong hangarin kung bakit tayo nag-aaral ng mabuti. Dahil gusto natin maging maganda yung buhay natin, gusto natin yung pangarap natin matupad natin. At gusto natin yung hirap ng ating magulang ay masuklian ang lahat ng ito. Tama po ba? Masuklian natin ito. Pero, yung hirap na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, masusuklian mo kaya? Yun yung focus ng ating physical na pangatawan. Yung hangarin ng physical na pangatawan, yung suklian na nagawa ng kabutihan ng ating mga magulang. Hindi ko sinasabing masama yon. Pero, alalahanin natin yung sakripisyo din na ginawa ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Kaya nung naunawaan natin ito, meron po tayong mga banal na gawain na paglilingkod po sa Kanya. Tanungin ko po ulit kayo. Kagaya ng pagtanong ko sa cell group 2, di ba? Ilang oras po ba tayo nagpapasakop sa takbo ng sanlibutan? Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Ilang oras po? Higit 12 hours. Tama po ba? Pero yung Diyos po, ilang oras? Ilang oras po ang hinihingi? 2 oras, 3 oras, 1 oras. Hindi po minsan maghapon. Maghapon man, ito ay may mga retreat po tayo. Tama po ba? Yun po mismo, yung pag-iwas natin sa takbo ng sanlibutan. Kaya huwag natin kakalimutan yung ginawa ng Diyos para po sa atin. Bakit ganun na lamang napakahalaga na maligtas ang isang tao? Dahil doon po mismo, may purpose yung buhay po natin. Gusto ng Diyos na gawin niyang may purpose ang buhay natin. Ayaw ng Diyos na nabubuhay tayo dito, napapuntad po doon sa pagkawasak sa impyerno. Gusto ng Diyos habang nabubuhay, tayo po mismo ay magamit niya na kasangkapan dito sa mundong ito. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4, verse 12. Efeso chapter 4, verse 12. Basahin po natin ang sama-sama. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So sabi po, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Ito ang gawain po ng isang Kristiyano. Ito ang gawain ng isang Kristiyano. Kaya ito po mismo ang hindi naiintindihan ng mga unbelievers. Di ba po? Minsan nasasabi nila sa atin, bakit palagi na lang kayo nasa church? Bakit palagi na lang kayo busy sa church? Hindi ninyo napapansin yung buhay po ninyo. Bakit doon may pera ba? Doon may pagkain ba? Doon maigaganda ba ang buhay po ninyo? Yun ang nakikita nilang physical. Pero ang isang Kristiyano, spiritual na nakikita. Spiritual na nakikita. Kaya sabi dito, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod.
sa gawain ng paglilingkod. Kaya ito ang purpose kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Para yung buhay natin ay magamit niyang kasangkapan dito sa mundong ito. Yung mga pagliligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Kaya unang Korinto chapter 12, unang Korinto chapter 12 verse 4 at 6. Unang Korinto chapter 12 verse 4 at 6. So sabi po dito, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit isang Espiritu. May iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit isang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Isang Espiritu, isang Panginoon, isang Diyos. Pero bawat isa po sa atin may isang kaloob. Di ba po? Meron pong nagka-choir, meron pong nagma-martial, meron pong nagmi-media team, meron pong gumagawa ng church news. May iba't ibang gawain. May mga naglilinis, may mga nagluluto. Di ba po? Iba't ibang gawain. Iba't ibang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, one time, nung last Samuel Academy, may nakausap po akong isang senior. So, siya po ay stroke. Kalahati na po yung gumagana po sa kanyang katawan. Pero, di ba yung gawain na yun, yung Samuel Academy ay para lamang po sa mga kabataan? Pero gusto niya, habang mayroon pang natitirang kalahating lakas sa kanyang katawan, ay gusto niya makapaglingkod po sa Panginoon. Sabi niya, kahit mag-ayos lang ako ng upuan dito, okay na sa akin yun. At least, yung natitirang lakas ko ay magamit ko sa Diyos. Magamit ko sa Diyos. Kahit yung kalahating katawan ko ay hindi na mapapakinabangan, ngunit may kalahating katawan pa ako na mapapakinabangan. Yun ang sabi niya sa akin nung nag-uusap kami. Kaya sabi ko sa kanya, kung bakit nasabi niya yon, sabi ko sa kanya, tatay, magpahinga ka na. Umupo ka po muna, baka ho kayo high blood. Sabi niya, wag mo ako alalahanin. Yung Diyos ay kasama ko. Yung Diyos ay nariyan. Kaya gusto ko maglingkod sa Kanya. Kaya doon po mismo, natuwa ako sa Kanyang mga sinasabi. Ang tanungin ko po kayo, sa nasabi niya ito sa akin, yung buong katawan natin ay kumpleto pang kalakasan, pero dapat ay magamit natin ito sa kalooban para sa Panginoon. Huwag nating hintayin na mga lahatin na lamang po ito, saka tayo kikilos. Kundi habang buo pa ang kalakasan ng ating katawan, ibigay natin ito sa Panginoon. Ibigay natin ito sa Panginoon. Kaya anong sabi po dito? May iba't ibang uri ng kaloob, subalit isang Diyos. May iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit isang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain. Subalit isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Kaya verse 7, basahin po natin. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sabi dito, sa lahat ng mga ginagawa natin, mapapakinabangan po ito ng lahat. Hindi lamang po tayo po mga Kristyano ang makikinabang po dito, kundi ang makikinabang dito, yung mga naiimbitahan natin. Makikinabang din po sila ito. Yun ang sakripisyo na ibibigay natin para sa kanila. Kaya anong sabi? Upang mapakinabangan po ng lahat. Hindi po sarilinin, kundi pakinabangan po ng lahat. Kaya Colossus chapter 3 verse 12. Colossus chapter 3 verse 12. So, sabi po dito, Colossus chapter 3 verse 12, bilang mga hinirang ng Diyos, tandaan po natin, tayo po ang tinutukoy po dito. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katyagaan. So, ibig sabihin, yung dati nating pagkatao, palitan natin ito. Yung dati nating pamumuhay, palitan natin ito. Anong sabi? Magbihis kayo ng kahabagan, kabaitan, kababaang loob, kaamuan, at ng katyagaan. Sa pamamagitan po ng fellowship at sa pamamagitan po ng mga banal na gawain, dito natin ito matutunan. Yung kahabagan,
kabaitan, kababaang loob, kaamuan, at katyagaan. Sa pamamagitan po ng banal na gawain, dito natin ito matutunan. Dito natin ito matutunan. And then, ito pa po napakahalaga. Dapat matuto po tayo magtiis sa bawat isa. Kaya dito sa verse 13, sabi dito, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So sa loob po ng church, marunong po ba kayo magtiis? Ha? Marunong po kayo magtiis? Ay, bakit si ganito? Napakatamad naman. Ha? Marunong po ba kayo magtiis? Bakit ganyan na lamang yung pinapakita niya? Lagi na lang tuwing Sunday. Ha? Kaya sabi po dito, pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kailangan natin itong ipanalangin siya. Tama po ba? Pagtiisan ng bawat isa't isa. Hindi natin alam, baka siya ay mayroon po pinagdadaanan. Hindi natin alam kung baka po siya ay dumadaan sa mga pagsubok sa kanyang buhay Krisyano. Pero, mahirap naman po yata sa isang Krisyano, 5 taon ka na, or higit pa, ay pinagtitiisan ka pa rin ng kapatiran. Napakahirap po yun. Tama po ba? Ibig sabihin, narito ka, nakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo ina-apply. Yun ang pinakamahirap. Tama po? Yun ang pinakamahirap. Mahirap kaya magluto ng magdamag para meron tayong makain ng sama-sama sa loob po ng 1 oras at kalahati. Mahirap. Mahirap magluto. Ano kayang menu na gusto nila? Ano kayang panghimagas na gusto nila? Napakahirap mag-prepare ng pagkain espiritual para po tayo ay makakain ng tama. Kaya kung tayo po ay pumupunta rito, and then, labas-pasok, hindi po bumababa sa puso, ay napakahirap po yun sa isang Krisyano. Kaya nga 5 years or higit pa, bakit hanggang ngayon, pinagtitiisan ka pa rin? Nakukuha po ninyo? Yes, kailangan po ito ay i-apply. I-apply. Sayang po ang binibigay na pagkain ng Diyos sa ating spiritual. Kung hindi natin ito ina-apply. Kaya verse 14, sabi po dito, at higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Sabi po magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ano pong kasakdalan ito? Ephesians chapter 4, verse 3. Tingnan natin. Ephesians chapter 4, verse 3. Ephesians chapter 4, verse 3. Basahin po natin. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ito ang kailangan natin. Sabi po, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, ang tali ng kasakdalan na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod po ng kapayapaan. May kapayapaan po ba sa bawat isa? Ilan lang po sumagot. Pero yung iba sikreto sa pamamagitan ng kilay. Kasi lahat nakatalikod. Sa akin lang nakaharap, kaya ako nakakita. Di ba po? Yes, dapat meron po tayo nito. Meron tayong kapayapaan ni Kristo sa ating puso. Kaya dito, sabi ng Diyos, kung nagagawa natin na pagkakaroon ng pag-ibig sa isa't isa, nasusunod na natin yung kanyang utos. Kaya sa Romans chapter 13 verse 8, Roma po, chapter 13, verse 8. So, basahin po natin, kung nariyan na po tayo. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa nakatupad na ng kautusan. Diba meron tayong 10 commandments? Isa ito. Diba? Ibigin ninyo ang inyong kapwa. Diba? Kundi mag-ibigan kayo sa isa't isa sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa natupad na ninyo ang kautusan. So dito po mismo,
ay isa po ito sa inuutos po sa atin ng Diyos. Isa po ito. Kaya napakahalaga ito. Napakahalaga ito sa atin lahat na namumuhay na kasama po yung Diyos. Kaya sa Mateo chapter 22, tingnan po natin. Mateo chapter 22. Mateo chapter 22, verse 37 at 39. So muli, basahin po natin Mateo chapter 22, verse 37 hanggang 39. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Di ba po, ang una, sabi po ay ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Yung tatlong ito, nagagawa niyo po ba ito sa Diyos? Yung tatlong ito, nagagawa niyo po ba para sa Kanya? Yung pag-ibig natin sa Diyos? Yung pag-ibig natin sa Diyos, ito yung mga ginagawa nating banal na paglilingkod po sa Kanya. Ito yung pag-ibig natin sa Diyos. Kapag nagagawa natin yung katungkulan ng isang Kristiyano sa ating buhay. At yung pangalawa, sabi po, ang pangalawa ay tulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Na gaya ng iyong sarili. Hindi lamang po tayo mag-ibigan po sa loob po ng church, kundi pati rin po sa labas. Tayo din po ay mag-ibigan sa isa't isa. Nangyayari po ba ito sa bawat isa? Yes, nangyayari. Na ang isang Kristiyano ay mapanatili ang pag-ibig sa isa't isa, hindi lamang sa church, kundi mismo doon sa labas. Kapag mayroon tayo nito, ano pong mangyari? Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 15. Colossians chapter 3 verse 15. Sabi po dito, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging magpasalamat. So sa pamamagitan po ng mga gawa po natin sa Panginoon, ito po yung pagpapasalamat po natin sa Kanya. Yung mga banal na gawain para po sa Kanya, ito po yung kapayapaan ni Kristo na nanatili sa ating mga puso. Yung kapayapaan ni Kristo ay kailangan maghari sa ating puso. Hindi po dapat maghari yung kasalanan sa ating puso. Dahil alam po natin na sa puso nagmumula ang lahat ng mga kasalanan at nilalabas po ito ng bibig. Kaya sa puso nagmumula, kaya ano pong sabi? Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Yung words of God. Dapat ito ay mapanatili sa ating puso. Kaya verse 16 hanggang 17, sabi po dito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Verse 17, basahin po natin. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ito po ay napakagandang salita, ang Colossians chapter 3. So napakaganda po ito sa ating pamumuhay Kristiyano. Dito tayo dapat, dito po ay natututo po tayo kung paano natin ito i-manage ng tama. Yung mga nababasa po natin dito. Kaya ano pong sabi, manirahan namang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Di ba po? Magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan po ng salita ni Kristo, sa pamamagitan po ng mga espiritual na awitin. Baka po mamaya,
Sa cellphone po ninyo, mayroon pa po mga, anong tawag dito? May mga worldly song pa. So dapat, ito po ay wala na. Ang pinapakinggan dapat ay awiting spiritual. Tama po ba? Awiting spiritual. Dapat meron tayo nito. Dahil sa pamamagitan nito, sabi po dito, ginagamit natin ito saan? Sa palalahanan sa isa't isa, sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting spiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Di ba po? Kahit ano ang ating ginagawa, kahit busy tayo, kahit tayo po ay nagpapahinga yung physical natin tuwing tanghali hanggang maghapon, ano pong kailangan para mapanatili yung kasiglahan sa ating puso? Yung spiritual na awitin ang kailangan sa atin. Kasi kung naririnig natin palagi yung worldly song na naririnig natin, ano po nangyayari? Nakikigaya din tayo doon. Bukod doon sa nakikigaya, naging ina-apply din po natin ito. Tama po ba? Pero kung spiritual na naririnig po natin, yun ay may i-apply natin spiritual. Tama po ba? May i-apply natin spiritual. Kaya mapanatili ito sa atin. Kaya verse 17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng ginagawa natin, ito po mismo ay nagpapasalamat tayo sa Diyos Ama dahil isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kapakanan, para sa ating kapayapaan, para sa ating kaligtasan. Nakukuha po ninyo? Yes. Sana po ito, yung napag-aralan po natin, ay isa puso po natin. Ito lahat. Kasi sayang naman po yung pinrepare na pagkain para sa spiritual kung walang application na nangyayari sa buhay po natin. Kaya dapat yung apat na yon ay mapanatili po natin sa buhay natin. Kung bakit ganun napakahalaga po yung apat na gulong na ito. Kaya hanggang dito lamang po. So lahat po tayo yumuko at manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na iyong ipinagkaloob po sa amin ang iyong banal na salita po, Panginoon. Naway sa pamamagitan nito ay pinaalalahanan niyo po kami kung paano po kami mamuhay sa pamamagitan ng iyong dakilang pangalan. Naway tulungan niyo po kami na may apply po namin ang lahat ng aming nababasa sa iyong banal na kasulatan sa aming pang-araw-araw po na pamumuhay. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami sa lahat ng aming ginagawa sa mundong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.